Ngayong araw na to, gagawa ko ng kutsinta. Gusto kong malaman kung magugustuhan ninyo. Hello everybody! Today, gagawa po tayo ng kutsinta. Ipakikita ko sa inyo ang mga sangkap na kakailanganin ninyo para makagawa kayo ng homemade kutsinta. At ito po ang mga sangkap na kakailanganin ninyo. Ito yung ating gagamitin na sangkap. Ito po yung mga sangkap. All-purpose flour. 1 cup of all-purpose flour. Yan po. At meron naman tayong glutinous rice flour. Kung wala po kayong cassava flour, ito po yung ating gagamitin. Glutinous, 1/2 cup of glutinous rice flour. Sugar. At ito naman po yung sugar natin. Dapat po 1 cup of sugar. Pero dahil po sa medyo matamis yan sa isang katulad ng mga senior, medyo binawasan ko po. Instead of 1 cup, nagbawas po ako ng konti. No? At ito naman po yung ating pangkailangan, live water. Yan po. At yung ating 3 cups of water. Yan po ay 2 cups lang, pero dinamihan ko, sinagad ko para makakuha ko ng 3 cups of water. At ito po yung ating salaan, kasi ating pong pipinuhin itong mga flowers na ating gagamitin para pinong-pino. Ayan po yung aking mga sangkap. Okay po. Minimix ko na po lahat, yung sugar, at saka yung glutinous rice flour, at saka yung all-purpose flour. Mix ko na po yan at akin pong sasalain yan sa pamamagitan nito. Sasalain ko po para po pinong-pino siya. Hindi nagbubukol-bukol o nagbubuo-buo. Yan na po, napino na natin, nasala na natin. At mamaya po, sasalain pa rin uli natin po yan para ang ating kutsinta ay pinong-pino. Yan naman po yung itong ating lye water. Yan po. No? 1 teaspoon lye water lang po. Huwag masyadong marami dahil hindi rin ito maganda para sa ating kutsinta. 1 teaspoon lang po. Yan, lye water. Ito naman po yung ating food coloring, yung kulay orange. Kung wala po tayong food coloring, yung aswete po. At yan po, 1 teaspoon. Hindi ko naman po punong-puno para po hindi naman masyadong sumobrang kulay. Tansyado ko lang po yan. Almost 1 teaspoon. Yan po. Saka pa lang po ako gagamit ng ganito kasi kung ito gagamitin po pagka yung ating all-purpose flour at glutinous rice flour, pumapasok ko dun sa loob at nagbubuo-buo dyan sa loob na yan. No? Kaya akin pong ginamitan muna ng spatula, tulad po nito, at pinag-mix-mix ko muna sila. Ito po, yan. Bago ko to nang matunaw na lahat, ayan, akin pong pwede nang haluin ng ganito, hindi na siya magbubuo-buo sa mga dulo-dulo na yan. Yan po, ang purpose niyan. Medyo pinong-pino na siya, nahalo ko na ng husto. Ngayon po ay ating sasalain naman siya dito po, no, para lalong pinong-pino siya. Dahan-dahan po. Ito yung may mga buo-buo pa yan. Masasala natin siya. Yan. Nakita niyo po yan. Hindi maganda sa ating kutsinta yan. Okay. Yan po. Pinong-pino na po siya. Ayan na po, naisalin ko na dyan sa ganyang glass. Yan po yung sobra. At ito po yung aking gagamitin. Ito po yung nabibili ko, $1.25, 4 na piraso. Yan po yung pagka ginamitan nyo sa steam, hindi siya matutunaw.
baka ho ang mabili ninyo yung natutunaw na plastic, huwag ho. Titingnan po ninyo na siya ay magagamit sa steam. Ayan po. Lalagyan na po natin ng butter. Ito po. Yung bawat isa na yan para hindi siya magdikit-dikit. Okay po. Ayan, napahiran ko na ho ng butter yan para hindi magdikit yung ating kutsinta. May mga butter na pinahid na po tayo dyan. At bago ko ihanda yung aking mga ingredients, imimix. Ito po, nagluluto ako. Pinakukuluan ko yung makapuno strings, 1 glass of makapuno strings. Inilagay ko pong lahat sa kaserola at palalambutin ko po. Medyo matigas-tigas itong makapuno strings nila. Dahil wala akong niyog, yan po ang aking gagamitin. At yan po yung aking nilagay. Naglagdag ako ng 1 cup of water or more than 1 cup of water, then plus sugar. At naganda na rin po ako ng tubig na aking pinakukuluan ng konti para ma-steam ko yung aking kutsinta. Yan po. Ganyan po ang gagawin ninyo. Maghahanda na po kayo para ready na yung lahat. Yan po tulad ng sinabi ko, makapunong strings po ang gagamitin ko sa ibabaw ng kutsinta. At palalambutin ko pa po ng husto yan. And boiling water para sa steam. Sige po. Apat lang po ang kasya doon sa aking pang-steam. Kaya po, ayan, papakita ko lang sa inyo. Yan po akin po yung hiwa-hiwain ng medyo maliliit. Pwede naman po hindi nyo nahiwain, babaw lang naman po ilalagay yan sa ibabaw ng kutsinta. Pero kung po hiwain ko na medyo maliliit. Ayan na po yung aking kutsinta. Nilagay ko muna sa ref at nang lumamig. Ayan po, madali nang tanggalin, gamamit lang po kayo ng stick. Ito po. Po ang ginamit ko para po matanggal ninyo. At yan na po ang kinalabasan ng aking kutsinta na may buo sa ibabaw.